So hey guys, welcome back. So gagawin naman natin ngayon dito is JWT token authentication with Express.js. So ito yung setup natin sa last video. So continuation lang tayo. So first, need natin install si JS Web Token tsaka si Bcrypt.js. So yun yung gagamitin natin. Ayan. Ayan. Then, once install na yan, kailangan din natin mag-add ng types since TypeScript yung ginagamit natin. So, ito. Yan. Install nyo lang yan. So, once install na, punta lang tayo sa env file. So, kailangan natin mag-set ng secret ng JWT token secret. So, pangalan JWT secret. Ito kahit ano sa inyo to. For example, sa akin, inspect 1, 2, 3. Yan. So, kahit ano yan, bahala kayo. Then, once okay na yan, then, gawa tayo sa inside SRC, gawa tayo ng folder na routes. Then, inside routes, gawa tayo ng auth folder. So, kahit ano naman yan, kayo nang bahala kung anong pangalan sa folder. So, sa akin kasi pag more on login and related sa authentication is, I always use auth for naming. So, inside out, gawa tayo ng siguro index.ts. Since wala pa tayong database dito, so gawa lang tayo ng sample data for authentication. So, ito yung na-prepare ko na data ni user. So, import lang natin yung Bcrypt. Yan. So, ito yung sample natin. So, users, ito yung ID, email, password, which is naka-hash na. Then, okay na to, na-setup na natin tong cons user, yung sample table natin. Then, import nyo din tong JWT, gagawin din natin yan later, tsaka tong response and request. So, make sure lang na express yung gagamitin. Then, gawa tayo yung cons, router equals to router, then, gawa tayo ng router.post /login. So, paki-ignore lang yun. Hindi ko kasi ginagamit yan. Then, async. Then, request. Then, response. Then, so, once na nag-post tayo, papasok siya. Yung post natin, papasok siya sa body. So, cons. Ayan. So, email and password sa body. Then, after that, once okay na, then, i-check natin ngayon yung users. So, kung available ba si user, yung email na pinasa natin. So, once available, so magko-continue. Pag hindi siya available, i-return na kagad natin siya. Ayan. So, if user is not available, then return. Then, if available naman siya, they continue. So, i-validate natin yung password kung kung tama or hindi. So, ginagamit na natin tong compare sync ng Bcrypt. So, di na natin kailangan mag-equal pa. Then, next is, so, pag hindi siya valid, i-return na agad invalid password. So, kung makikita nyo, hindi ako nag-nested na if since mas madali kasing basahin yan. Then, next, if valid naman yung password, so, mag-return tayo gawa na tayo ng token. So, ayan. So, ito yung token na gagawin. Sign user ID. Then, yung ginawa nating secret kanina. This one. So, kahit ano yan, basta, pwede nyo palitan yan kahit anong gusto nyo. Then, kasi yan yung parang susi para decrypt yung yung mga request nyo. So, balik tayo dito. So, naglagay din tayo ng expiration, 1 hour. Then, pag okay na, then, return na natin. So, return na natin yung token. Yan. So,
So, may issues tayo sa TypeScript. So, ang gawin natin dyan is ano mo lang. Then once okay na, punta na tayo sa server.ts. So i-register natin yung yung token natin, yung endpoint natin para para accessible siya sa Postman or HTTP pa. So punta lang kayo dito, app.use. So since API siya, simulan niyo siya /API, then auth, then import nyo lang yung yung ginawa nyo, which is yung nasa route. So currently hindi pa pala natin siya naka-export. So export lang natin yung router. Export default router. Then import natin dito. Pangalanan natin siyang out routers. Then import out router. Yan, out routes. So, ayan. So, ma-access natin siya sa localhost 3000, then /API/auth. So, pwede nyong then /login. So, ayan. So, I think okay na siya mag-build. So, i-run natin siya dito. So, API/auth/login. Then, since post siya, gagawin nyo itong post. Then, nag-aantay siya ng body. Pasok natin to sa try catch para mas madaling mag-debug. So, restarting pa pala. Then, user not found. So, ayan, upon checking, wala tayong binabato. So, check natin ulit to. For multipart, siguro palitan lang natin ng JSON. Email. So, ibig sabihin, gumagana yung ating checker. Ayan, so, inspect at test.com. Password 123. So, as you can see, ayan, binabato na. So, nagkakalaman na yung natin. So, i-try nating ibato yung tama na value. But, wrong password. So, tingnan natin kung tatama. So, ayan, invalid password. So, gumagana na siya. So, I think ang problem is dito sa sa HTTP PI kanina. Since, yung sa body is naka-form. Then, try naman natin kung tama yung password. So, dapat magge-generate siya ng token. See? Meron na tayong token.
So, gumagana na yung ginawa nating endpoints. So, yun, gumagana na yung ating authentication with JWT token. Then, gumagawa na rin siya ng token, nagsasign na. So, next video naman, gawa tayo ng middleware kung paano paano i-secure yung mga endpoints na nagawa with yung sa ginawa nating token. So, yun.